more song, page number 33. Ito lang sila ng part. Okay, page number 33, verse number 1. Lord, in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph of his foes. He arose a victor from the dark domain, and lives forever in his hands to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Then did he watch his bed, Jesus my Savior, vainly he served the dead, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph of his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep his prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph of his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. One more song, kaya wala tayo special number. Okay, page number 36, he lives on high. Page number 36. Page number 36, verse number 1. Christ the Savior came from heaven's glory to redeem the lost from sin and shame. On his brow he wore the thorn crown glory, and upon Calvary he took my blame. He lives on high, triumphant over sin and all his stain. He lives on high, one day he's coming again. He arose from death and all his sorrow, to dwell in the land of triumph. He is coming back some glad tomorrow, and will take all his children from above. He lives on high, triumphant over sin and all his stain. He lives on high, someday he's coming again. Very soul to Jesus can confess him, redemption from sin he offers thee. Look to Jesus and receive the blessing. There is life, there is joy and victory. He lives on high, triumphant over sin and all his stain. He lives on high, one day he's coming again. Amen. Ay, ito sa atong mensahe mga Yesu, kailangan kakanta lang, mga unong makakanta. Okay. Welcome mga sa atong ablihan sa Luke chapter 16. Akong topic mga Yesu, tungkol sa impyerno. Okay? Atong tanawon asa ang location sa impyerno, kinsay na sa impyerno, ha? Para
makita nato ang panginahanglanon sa uban ng mga tao mga igsoon. Luke chapter 16 verse number 19 lang. 19 kung so good. Di lang itong basa sa whole chapter. Verse number 19 kung we start. Ang basahan, verse number 19. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he left up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receives thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Yea, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto them, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Lagi ito ng balaan ni Diyos, salamat Ginoo, niningkat na sa kamuntagon. Salamat sa imong dugang adlaw, nagihapon namo. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not, they are new every morning, great is thy faithfulness. Salamat Lord nga this is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Lord, nami karon sa balay sa pagsimba nimo. I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. O tabangin mi Ginoo nga sa among panagtigom karon, ang imong ngalan ma-exalted. Ikaw may makita o protection ni Ginoo samtang nagtigom mi diri sa taas. Pasaylo kami sa among mga kalapasan, ug mo aming tapos og angayan sa pagpamina sa imong pulong o sa pagwali nako karon Ginoo. Panalangin ang matag usagan niya karon. Sa among mga igsoon usab kung doon may nagpadulong ka diri, ikaw magdala nila safety. Kung doon na may nagtanaw sa among live streaming, I pray Lord ikaw sa mag-bless. O ako nang giyang pagtanang gisalig pila sa ngalan Jesus Christ. Amen. Now, kini nga topic dili kayo ni ginawali sa mga churches. Una, murag kumbaga dili kayo ni ibalatan na impierno. Ito ang simbahan nyo doon ng impierno, pero kung kini nga topic, dili kayo ni wali kayo murag di ka kwarta, no? Magwali ka ng impierno, murag di ka kwarta. Kung ang church, ang manaw na kwarta. Okay? Muna kini nga topic, murag dili pud ni murag bugat mga igsoon nga para sa uban. Pero ikaw nga nagdala ka ng school ng sino almost every week or from Tuesday to Sunday, every day na isgutan gini mag impierno. Di ba? Pag iyo sa Biblia, bahin sa kamatayon, impierno na. Manang, ano na yung ma-impress akong naon na kasing-kasing na doon ang impierno. No, kita na hibalong sa kadelikadong impierno, sa kainit ng impierno, o atong makita diri mga igsoon, nga ang impierno sa mala sa Bible, tanawa sa Revelation chapter 14. Tanawa sa Revelation 14, and the smoke of their torment ascended up forever and ever. Buto sa po, ikaw sa Bible, and they have no rest, day and night. Dito sa impierno, ang tao walay paudlay, adlaw o gabi. Okay? Kung nga rin ang impierno, ikaw sa Bible, and in hell, he left up his eyes, being in torment. Ang impierno, torment means torture. Dito dahil sa impierno, ang tao, i-torture. Kapag sa torture, kung literal na pag-torture
sa physical and mentally, tortured mo na ang tao nga gi-torture. Pero ang tao nga nasa impyerno tungod kay kalag siya, gi-torture siya dito mga igsoon. Ha? Okay, mo sa Biblia sa Revelation chapter 20 verse number 10, and the devil that deceived them were cast into the lake of fire. Which where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Dito sa impyerno, adlaw o gabi, walay niya hangtod sa kahangturan. Ingon na ka-worse ang impyerno, dili siya temporary. Once nga ang tao to na sa impyerno, shall be tormented day and night forever and ever. Wala na exit. Na-entrance ang impyerno pero wala na exit. Once nga impyerno ng tao, shall be tormented forever and ever. Inguna na ang kahimtang sa tao nga na dito sa impyerno. Ingon sila, ang impyerno na yaso pero and the smoke of their torment ascended up. See, look at the verse. Only smoke. Naiuban ang marabigin mo to, literal fire. Parang nila na smoke pero wala ginaingon mo na kayo. Kaya the smoke of their torment ascended up. Ang impyerno ng Exxon, kung yung tanawin sa Matthew chapter 25, dagan-dagan nag-verse of lihan ganon. Matthew 25, kitawag na siya nga everlasting punishment. Ha? Ingon diri sa verse number 26, Matthew 25:26. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not sown. 25:20, daw ingon? 23 verse number 3. 23 verse number 3. Therefore, whatsoever the bid you observe, na ako sa insaktong tracking. Kurang wala ko sa insakto. Nasa verse number 41. So, nasa verse number 41. Matthew 25. Hindi mo akong ibasa, no? Matthew 25 verse number 41. And then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire. Ang impyerno is everlasting fire. Doon ay kalayo, dili lang aso, kundi kalayo gyud. Doon ay kalayo nga nagdilaap. Matthew chapter 18 verse number 9. Matthew 18 verse number 9. Ingon diri sa verse number 9, and if thine eye offend thee, diri sa sober na verse number 7, woe unto the world because of offenses, for it must need be that offenses come, but woe to that man by whom the offense cometh. Wherefore, if thine hand and thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into hell, or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet, to be cast into everlasting fire. Now, kung naaday kay mata, naa kay tiil, naa kay parts, yung lawat, kung may impyerno naman di ka, ingon sa Bible, mas okay pa kung maputol imong kamot, mawala imong mata, basta di lang ka may impyerno. Kaya nga naman ang impyerno, gitawag siya og everlasting fire. Sa nga, grabe po, asa may imong gusto? Kumplito ka sa lawas, so niya na impyerno lang ka? Mananggi, kayo sa akin man ang tao mong good, ang una nila nga, murag, importante na itong lawas. Importante nga kumplito. Yes, okay na kumplito. Pero kung kana may hinungdan ang atong lawas, nga may impyerno ta, kung kanang tawa na may hinungdan ang iyang lawas nga may impyerno, ingon si Christ, di mo ning illustration ha. Kung pasagot, mas importante ang kalat kaysa lawas. Mao na yung rason aning verse. Kaya ang tao na guna na magod nga, importante ang akong lawas. Yes, importante, pero ang kalag man pinaka mas importante. Kaya na ingon si Kristo, pwede ra kawalay mata, basta nila nga may impyerno. Pwede ra kawalay kamot, basta nila nga may impyerno. Kaya nga naman, importante ang tao nga dili na impyerno. Kaya dito sa impyerno, once ka na dito, naka sa everlasting fire. O wala na kay chance na mahabwa pa dahil. Matthew chapter 5 verse number 10 dito. Ako kita nawon sa ang impyerno, kay basi nagtuang uban nga kining ordinaryo ra ni siya nga kalayo. Ingon diri sa verse number 22 chapter 5, But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall see his brother reckon
shall be in danger in council, but whosoever shall say the fool shall be in danger of hell fire. So another word, dunay impierno, dunay, or I mean, dunay kayo. Mark chapter 9, verse number 47. Kani ko maning verse. Tanaw na to ang mga verses sa impierno. Aron ini ka human aning buntaga, makauna na kang dunay gid impierno. Mark chapter 9, verse number 47. Ingon sa Biblia, and if thine eye offend thee, ibaligi, but pluck it out, it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hellfire. So again, ibalik sa four gospel mga isa, another sa book of Mark, nga importante ang tao maluwas kaysa kumpleto siya, maayos ang panglawas, lindot siyang panglawas, pero ma-impierno na dahil. Verse 14, wherefore the worm dieth not, and the fire is not quenched. Dito sa impierno, kalayo nga dili mapalong. Which fire quenched not, di mapalong. Once na naa dito ang tao, mag-anto siya hangtod sa kanturan, o ang tayo nga naa dito mga igsoon dili mapalong. So malasikan sa Thessalonians chapter 1, ingon sa verse number 8, in flaming fire. Tanawa sa 2 Thessalonians. Pawag pa nun, ako ning i-print ang igsoon, so hindi na makabli-abli. 2 Thessalonians chapter 1, verse number 8, in flaming fire, taking vengeance of them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction. Ang duha ka term nga gamit diri, flaming fire, o niya gitawag ko everlasting destruction. Ang tao nga naa dito sa impierno, consider siya nga destroyed. Everlasting destruction. Wala na siya ay, imagine ang sa kabutang nga ma-destroyed. Anything nga ma-destroyed. Ha? Dili maayo ang butang nga ma-destroy, no? Maupod ang tao, kung ma-destroy siya, kung yan nasa din sa impierno, consider siya nga destroyed, mga igsoon. Manang, importante na ang tao makadungog, importante nga maluwas ka, mientras buhay pa ka, kay kung na sa impierno ng tao, para karon buntag, doon ay bisita di, naluwas ka ng buntag ngayon. Kaya nga naman, importante na, nga pag-abot niya ng igsoon, doon ay insakto ng igsoon. Now, another quotes, basin doon ay pipila pa natin ng libog, asa man ang impierno? Asa man ibot ang impierno? Sa asa man dapit ang impierno? Sa ambot, asa? Atong tanong sa Biblia, asa dapit ang impierno? Asa nga part? Naaba sa kaunangan? Naaba sa daplin? Or asa man dapit? Sumala sa Luke chapter 10. Sa Luke chapter 10, kaya sumining naman natin mga isang dagan kay mga pangtana. No? Sa tinulogid na impierno. So, na impierno. Sa asa mo ka na dapit? Ay sa mga brad, asa ka nito dapit ang verse, brad? Sister, asa ka nito dapit sa mga ambot? Kung tanga itong iisurat, no? Naaroon kabalot kang say, ha? Kung wala ni mo ni panitanaw, Luke chapter 10, verse number 15. And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shall be thrust down to hell. Asang impierno? Down. Tanawa lang sa padulong tayo sa specific area, ang impierno, ingon sa Biblia, down to hell. Magpasabot, nasa ubos. Now, kung na dyan ang impierno, wala sa taas. Down to hell, nasa ubos ang impierno. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. Kay, kining atong kinabuhi mga igsoon, itawag pa nga Bible believer, mga atong basihan, puro Bible. Kaya kung Bible ang atong basihan mga igsoon, walay sabi. 2 Peter chapter 2 verse number 4. Ingon sa Biblia, for if God spared not the angel that sinned, but cast them down to hell, asa lapit? Down again, down to hell. Ang impierno nasa ubos. Okay. Kung sa pagid, dili pa klaro kayo. Ang impierno nasa ubos. Luke chapter 16 verse number 23. Sa Luke chapter 16 verse number 23, ingon sa verse number 23, and in hell he lift up his eyes. Asa daw siya? Nasa hell. Kung niya sa kenta niya, he lift up his eyes. Kung sabi naghangad siya. He lift up his eyes.
Huwag pasabot ang impyerno na sa ubos. Wala sa level, wala. Nasa ubos. Another verse. Amos, Matthew 11 verse number 23. Hapit na mga igsoon, hapit na mga specific na to asa ang impyerno. Ang atong i-discuss karon unsa ang impyerno, ang lake of fire. Diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Death and hell were cast into the lake of fire. Now, unsa man ang hell? Unsa man ang lake of fire? Ato nang naisgutan karon mga igsoon. Sa itong verse, Matthew chapter 11, verse number 23. And thou, kumanani, Amos chapter 9, verse number 2. Amos chapter 9. Kung maglisod mo sa Amos, dili ta aron na madali sa Ezekiel chapter 32. Aron dili na ninyo kailangan sa minor prophets ng dili ta Ezekiel na. Joel, Amos, pero dili na lang ka sa Ezekiel chapter 32, verse number 27. So verse number 27, and they shall not lie with the mighty that are fallen on the uncircumcised, which are gone down to hell. Sa anong impyerno? Down to hell. Again, nasa ubos ang impyerno. Ganong ingon-ani man ang atong topic? Kani, ingon-ani rin eh. Pero, inibuman ni Gwali, kay matimanan, maglibog ka sa ng impyerno. Kaya ako ba yun, naglibog ko sa nasa impyerno. Bago mo naluwas, bagusto rin ko, matayin ko na ang impyerno nasa ubos. So, kung sa may imong ilanan nga nasa impyerno sa ubos, ano na yung vulkan? Anong nalay atong inasunod yung vulkan? Nasa managiging iyang alisnaw? Di nasa impyerno, pero huwag itang pakitag verse. May mo sa una kay nalamig kapakita niya. Ako wala pa mo may kapakita sa una. Kanina, tuwang pa ta, verse number 16. Tanong sa verse number 16, the same chapter. Ezekiel chapter 31, verse number 16. Ingon diri sa verse number 16. I made the nations to shake at the sound of his fall when I cast down to hell. Again, ang impyerno nasa ubos. Okay. Another verse. Muadto ta dapit sa medyo dali-dali na mga igsoon. Another sa Isaiah chapter 14. Isaiah chapter 14 verse number 15. Isaiah 14:15. Ang impyerno naagyapon sa ubos. Ingon diri, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Ang impyerno nasa ubos. Naagyapon sa ubos. O sa pagit nga verse, Proverbs 15:24. Proverbs 15. Tanawa sa Proverbs 15. Proverbs 15, verse number 24. Nana mo sa 24. Ingrid, the way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Beneath means ilalom. Ilalom gyapon. Now, asa man gina? Dirita sa klaro. Matthew chapter 12. Giklaro sa Ginoo. Kung klaro na marini, tanaw sa Matthew chapter 12, verse number 40, verse number 40, sa Bible, Matthew 12:40. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Pag may kang heart, bakit tayo next meaning na to? Why problema na mo yung nga dawat ang Ginoo sa imong kasing-kasing? Wala na yung problema. Dawat ang Ginoo sa imong kasing-kasing? Ayaw ng kasing-kasing nga kini. Dili ni nga kasing-kasing ha? Ang heart, yung pasabot, ang center sa imong pagkatao, imong kalag. Wala yung heart. Dili ng heartbeat. Saan yung pagdawat sa Ginoo sa imong heart? Yung kasing-kasing. It means dawato ni mo Ginoo, i-accept ni mo as your personal Savior sa imong kalag mga igsoon. Okay? Heart of the earth. Sa dili pa man klaro. Ephesians chapter 4.
Ephesians chapter 4, verse number 9. Tanawa, verse number 9. Ingon dito sa verse number 9. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth. Ang imperno, heart of the earth, center, and then lower parts of the earth. Now, asang imperno? Nasa ilalom sa yuta. Dili ni istorya ra. Kung dili, doon nagay verses nga itong yaplian, ng imperno nasa ilalom sa yuta. Mga nagitawag nga, first death. For the wages of sin is death. Kung sa man nga death niya, mga na imperno. Ang bayad sa atong sala, impyerno. Arita sa Revelation chapter 20. Sa Revelation chapter 20, ato ning i-discuss gamay. Sa Revelation chapter 20, verse number 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. This is the white throne judgment. The books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. And the sea gave up the dead. Kung sa mga mga patay na sa dagat, ilang patay lawas. Kay daghan gid pud mga tao nga nangamatay sa dagat, di ba, no? Pero tingdagan ng mga igsoon. Daghan mga patay lawas nga nasa dili ni kalag, ha? Kay ang kalag nila nasa dili nga verse. And the sea give up the dead. Unsa man nga dead? Ang ilang mga patay lawas sa mga unsaved ni. Sa mga unsaved ni nga lawas. Unsa pa? Which were in it, and death and hell delivered up the dead. Kanang death diha, mao nang nasa lugnanan. Kanang death diha, patay lawas gihapon na. Now, padulong ni sa lake of fire. Death and hell were cast into the lake of fire. The sea give up the dead, mga patay lawas, and death and hell delivered up the dead. Ang gikan pud sa lugnanan nga lawas sa mga unbelievers, banhaon gikan sa lugnanan sa death. Unya kanang word nga hell diha, kanang naagi sa impyerno ang mga kalag sa tao nga nasa impyerno. Usahon siya sa iyang lawas, okay? Usahon sa iyang lawas. At the time, itibo na siya sa iyang lawas mga igsoon. Ha? Ano ba? Pagtibo siyang lawas, which were in them, and they were judged every man according to their works. Ang lugnanan, pagawas ang mga patayng lawas, ang dagat, o ang impyerno, ang kalag, gitibo ang lawas ng kalag. Pagabot sa verse number 14, and death and hell were cast into the lake of fire. Ang kamatayon o ang impyerno, mali ka ng impyerno niya, ang literal na siya ng fire. Kung siya nakalay sa hell o lake of fire, parihara na mga ison kalayo. Parihara na kalayo, pero lahi silang lugar. Kaya ang impyerno nasa ilalom sa yuta. Okay? While ang lake of fire nasa outer darkness. Mananggingon sa Bible sa Matthew chapter 8. Giyon sa nato pag ingon. Tungod kay kino nga igsoon, ang sa mga believers po sa chapter 21, ang ato apod nga padulungan ang new heaven and new earth. Para sa mga unsaved po mga igsoon, padulong sila sa lake of fire. Ang tanan nga mga lawas sa lugnanan o kalag sa impyerno, gikuha, gitibo, kunyang impyerno mismo, the lake, dead and ever cast into the lake of fire. Muralag, ang tanan na sa impyerno, gikuha, ang lawas sa lugnanan, gikuha, gitibo, o ang impyerno mismo, gibutang dito sa lake of fire. Busa, kung mayroon pa nga,
ang bayad sa sala impyerno, muingon nga, kung sa may nakalahi sa impyerno og lake of fire. Ang impyerno lake of fire parehara na kalayo. Ang location lang karon mga igsoon dili pareha. Asa ba ng impyerno ang lake of fire? Muna kita sa outer darkness, Matthew chapter 8, verse number 12. Tanaw sa Matthew chapter 8. Para masabto na ito mga igsoon, kay usahay igsoon nga ito, kabantay mo? For the wages of sin is death. Naon sa manang death? Sa impyerno. Inibasa nimo, and death and hell were cast into the lake of fire. So nga, isa tayo ba sa impyerno? So nga, ang sa tayo sa impyerno. Kung moingon na, lake of fire man ang bayan. Yung sawa na ito, pag tubag, kana siya, makapangutana na, katulang po ng ibalo. Pero katong mga unbelievers, wagi sila kabalo. If ever nga mangutana sa imong kay impyerno ang bayan, lake of fire man lagi. Ma-explain mo lang nga, death and hell, bakla, one day, mahabang panahon ka ng impyerno, ibalhin na pa na sa lake of fire. Kung pasabot, maura ng kayuha. Maura na yung pasabot? Matthew chapter 8, verse number 12. Maunay, gitawag na outer darkness sa Matthew chapter 8, verse number 12. Nano mo Matthew 8? Even there is a verse number 12, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Manang dito sa outer darkness, sa lake of fire, i-explain dito nga, doon ay magkagot, no? If this is literal, it means, kabantay ka ng grabe ka sakit ng isa ng batiyon, di ba? Mong ipon, huwag mo utong ika. Inguna na sa impyerno, makagot ang ipon. Kung literal man yung ison, inguna na ka-tormented ang kahimtang dito sa tao man. Dili na komedya yung tao ng impyerno. Para natin, light na lang ng topic, light na lang ng subject para natin kung kaya sigurado mo nga langit, sumala sa atong gituan sa pulong sino. Pero mga ison, kung naghuna-una ka sa uban, makaingon ka nga, luuya giniling ng mga tao. Matthew chapter 22, verse number 13. Kung imo nang hunanaon para sa uban, dili na lang para sa ato kay kita sumpad gumanin ato ang mga igsoon. Ingon din sa verse number 13, then said the king to the servants, bind him hand and foot and take him away and cast him into outer darkness. Wala sa gilanan og impyerno, tungod kay mo ang lake of fire, that and will cast into the lake of fire. Itawag na nga outer darkness. Naa na dito ang kalago ang lawas sa mga unbelievers. Kalago ang lawas. Katong death, ang patayng lawas nila, katong sa hell, ang ilang mga kalag, itibo aron ibutang dito sa final destination nila na mao ang lake of fire. Pagka chapter 21 pa na mga igsoon, mao pa niya itong final destination, new heaven and new earth. Dito wala na'y adlaw, wala na'y kagoon, wala na'y problema tanan. Wala na'y kasakit, wala na'y sala. Kung gusto tawag perfect na kinabuhi, ayaw pag-expect na aron diri wala. Wala'y perfecto nga kinabuhi diri sa kalibutan. Okay? Manong ko ang paglaon nato diri sa kalibutan, frustrated ta. Doon ay new heaven and new earth. Doon ay millennial reign of Christ. One day, muharit ako yung sa Ginoo. Doon ay new heaven and new earth. Manang pag-ingon sa Ginoo nga, set your affection on things above, not on things of the earth. Kaya kining kalibutan na, kung diri ka mag-focus, manigingon nila nga, kapakyasan lang ang imong dangatan. Di kaksalig, mga igsoon. No? Walay si bisan kinsa nato nga makalaom ng kalibutan na. Mabit ang paglaom nato, na adiya sa Ginoo. Kanya nga paglaom nato ang new heaven and new earth, I think enough na ni para muhatang nato gusto nga, dili ko magbinoon sa akong Kristohan ng kinabuhi. Kung ang uban ng mga tao naglisod sa akong pagsulbad nga di sila ng impyerno, kay kuno na ragod, ang ilang mga pamaagi mga igsoon, nindot ba yapot? Kana dahil musakripisyo sila o pila ka millions, billions para sa ilang ununa nga binaagi sa akong paghimo ani, sa ilang ununa na nga posibleng malipay Ginoo. Ako na istorya ang tag-iya diri mga igsoon pagka Friday, yung istorya namin na Bible study mi kadiyot. O blessing na, kaya nakasugod ng Bible study, no?
Eh, yung ipaitan siya nga pastor, sa lagi akong problema dyan. Kabalo ka sa problema sa mga dato, sa mga dato nga mapartahan, babae. Oh. Ano yung sir, kanang problema, yung gusto lumon, gusto na sa pait ng mga butang na matagat ka o babae. Padayon may istorya. Na-realize na ako mga igsoon nga, sayang kayuntang, ngayon tag kwarta, wala na problema. Pero ako nakita niya iyang problema mga igsoon, kung saan gid nga di siya may impyerno. Naanasay na, sa kanuhog siya nga, doon ay mga nagsulti niya sa pulong sa Ginoo. Pero kung imong istoryaon, ganun wala man dayon ako isulining. Mga igsoon sa akong noon na, nag-pray mo ko niya, pero ayok nga, di pa siya mamatay. Kay ako na, dili ko dahil maka-approach niya, o kining pag-abot sa point nga sulining, kaya na ako lang ito'y siya. Pero nagsige ng among schedule. Kasi point na ko. Ang point na ko mga igsoon nga, bisan dato ka, bisan kwartahan ka, dili day ang salapi mo ay atong pusong. Okay? Pagin sa Bible, the joy of the Lord is my strength. Ang kalipay na, kung saan nino nga malipayan ka rin sa Ginoo, number one, kinang maluwas ka. Kaya kung dili ka luwas ng igsoon, kung saan ka nimo, ingon ang Bible sa sunugon pa nimong imong kagalingon, kung dili ka luwas ng igsoon, of the Islam, pero bisang saan pa nimong sakripisyo kung dili ka luwas, for what? Para sa man. For what shall it profit a man if selling in the whole world and lost his own soul? Bakong sa man ko isakripisyo nimong kagalingon. Mga sa mga believers, para na to, gihagwa ta sa Ginoo sa pagka-impyerno, ang Ginoo may ni-undergo sa punishment para na to. Ipahibalutan na ingunana, dapat ang imong padulngan unsa na ka-tormented nga place, unsa na ka-init mga igsoon. Pero tungod kay, gihigugma ka sa Ginoo, dili gusto ang Ginoo nga doon ay isang malaglag. Iyan ang gusto ha. Di gusto ang Ginoo doon ay isang malaglag, pero dagan Ginoo malaglag. Tungod kay doon ay mga tao nga dili mo mutuman sa unsay pamaagi sa Ginoo. Kung mo na atong paglaom, dili sa kalibutan. Now, karon nagsugod ang imong pagka-frustrated sa imong kinabuhi. Walang kabalakon sa kinansya nato dili sa kalibutan. Mubalik ta sa insakto nga paglaom mao ang pulong sa Ginoo mga espirituhanon nga mga butang. Kung ang impyerno nahimo sa Ginoo pagtubos, dapat ng impyerno. Pero ang problemahan na to, murabag labaw pa sa impyerno. Katanaw, ang sa'y problema ni mo ron. Sa nga, problema ko tayo, maunay mga problema. Ha? Dili pa ina ang imong, nagproblema ko para sa akong lawas. Nagproblema ko para sa akong matay. Ang Ginoo, mas may pa wala kayo mata. Wala kayo sa kamata, kaysa may impyerno na ka. Nagproblema ko sa akong isuot. Mas maayo pang igsoon nga ordinary ra nga atong ordinary ra ta. Ang importante mga igsoon nga imong kalag dunay paglaom sa kinabuhing wala katapusan. Kaya kini na subject mga igsoon. Ato ning kamat nga point sa paglaom nga makita nato nga kanang impyerno sinapit in taon ang tao na dito. Balikan nato si Lazaro. Ang uban nagtuo sila nga kining parabol ni. Dunay mga uban nga mga grupo o mga relihiyon nga di man tinuod, di mi mutog impyerno. Kanang Lucas, istorya man na tinuod. Parabol man na. Ngati man ni, ang parabol walay ngalan. Ang parabol walay tawing ka pasumbingay, walay ni. Nganong tinuod gid ni nga story, tungod kay dunay ginganlan og Lazaro. Pag ingon sa Bible, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments. Now, kung imong ma-imagine mga igsoon, diyon sa niya pagpangayog tabang? Ha? And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. But pasabot dito sa impyerno, kilabihan ka fervent. Kilabihan ka penitensya. Kung ingon ana ang gibati sa usa ka tawo
Unya gisulat sa Bible. Unya karon atong nakita, atong nabasa. Unya kita naa na sa comforted place sama sa beggar. He is comforted and you are tormented. Now, kung sa atong apart, mismo ang tao nga nasa impyerno, nangayon siya tabang, that the Lord has sent him into my father's house, for I have 5 brethren, and that he may testify unto them. But pasabot, concern siya mismo nga nasa impyerno, concern siya nga doon sa mga igsoon nga gusto niya maluwas. Nga di siya gusto nga kining maadto yung 5 brethren sa iyang nahimutangan. Kung kinitawanan na sa impyerno niya, nakauna na pa sa siyang mga igsoon, sa iyang family. So dako kayo na yung isahin para na ito, mawata sa impyerno nito mag-isahin sa ban. Di ba? Kung kinitawanan na una, nga importante na kay for I am tormented in this flame. Unya, ingon siya nga, ipaat ko sila sa room. Ingon siya, Abraham, they have Moses and the prophets, let them hear them. Now, kinsa may Moses and prophets ka lang? Mangita pa tayo Moses? Wala naman. Mangita pa tayo prophets? Wala naman. Now, kinsa may Moses and prophets ka lang? Ikaw si Moses. Ha? Ako si Moses. Huwag tayo bungot. Di ba na Moses yung literal? Ikaw mo si propita. Kinsa mo yung propita? Ikaw mo yung mag-prophet, evangelist, teachers. Ikaw mo si evangel. Ikaw may magmantala nga, oy, doon na impyerno. Ayaw yung taon mo, balibad. May panatong sige nga niya. Sa Brad, kining ako mga tao, kaning siya daw, pangaralin niya ninyo. Pangaralan ko na mo. Okay na siya pangaralan na mo. Ha? Okay na siya dahil Andre. Hindi ko madala. Pero okay na niya ako. Ang point na ako mga igsoon, doon yung mga tao na kung ano importante kilang tulong sa Ginoo. Kita po, ang atong lesson mga igsoon, doon na impyerno, ibalik-balik na ito pagtanaw, pila ka verse na atong itanaw, doon na impyerno. Huwag niya ako, ibaliwala rin na ito, na doon na impyerno. Ha? Makayo na ginawa nga. Grabe, isang kayo na nang isgutan niya. Grabe po ninyo. Kalayo na itaw nang isgutan niya. Di gyapon mo mutuo. Nahibalo mo nga asang impyerno niya. Di gyapon mo mutuo mga igsoon. Ang impyerno kang imong hunanaonan sa kanalang na doon na impyerno. O niya o dili nato na ibaliwala ra nato na kayo nang ginawa nga. Amot lang mga igsoon. Chance na nila to. Amot lang. Chance na nila ito nga makapadayon ito og sulti pagwali kay maabot mo ang panahon nga wala na ay chance pagwali sa pulong siguro. Mag-iskot kag impyerno basin maabot panahon mura na sa panahon ni Noah. Ha? Nato man gini paingon. Gahi pa man hindi nila gahi pa sa kubal sa kabayo mga tao patuho nimo. Karon medyo daghan pa mga receptive ng mga tao. Sayon pa katuhan karon. Pero mo ba ang panahon mga igsoon? Panahon na aragod kanang mga gamit sa mga electronics karon. Usa na sa makapagaya sa mga tao karon. Sagyon sa nang po. Sa dalan, kaya kung ganyan nga rin may saminahon. Kabalong sa rason. Sa nga sir, kining pwede malistoy mo sir. Siya ay dili ba yung sa rin na siya sa online eh. Sa rin sir sa email eh. Now, Mobile Legends pa lang gani, nakadisturbo na silang kaluwasan. How much more sa pila ka tuig, pila ka century maabot, or decades pa lang, kung di pang baling nila sa sakto pa lang. Samot nakagahi. Kaya Mobile Legends pa lang nila kalingawan dahil ang mga tao nga di mo to. Balibaran ta, kung kinalino sila. Ngunit karon ato na yung butang yung imong kasing-kasing nga, ako na yung trabaho na ako ng aksyonan kay tinuod na, no? Muabot ang panahon, magliso na tawag sulti sa uban ng mga tao. Kung sa una doon ay bugal-bugalan, ang taon, samot na sa uban ng mga, sa umabot ng mga tuig, samot na kaliso, balik sa Luke chapter 16. Atong tanahon, aron ma-realize pa na to, nga ang impyerno, dili na joke siya.
dili na binuang, dili na comedian nga topic. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Kadong magtao magpakiloy. Parang anak niyo magpakiloy. Imagine na imong anak magpakiloy. Maunong tawanan na. Dunay tao nagpakiloy. Dili para sa pagalimon, gawa na sa paglaong. Para sa uban. Father Abraham, have mercy on me. Akaloy iko. May nga masama. Kaloy iko, aron mahabo ko sa pino. Dili. Kaloy iko. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger and call my tongue, for I tormented his flame. Ingon si Abraham, sa una do, ayahay man ka sa una, abunda man ka sa una, kani si Lazaro, wala mani maayong butang, ito, ayahay man ka sa una. Dili pasabot nga, dili pasabot nga na impyerno ang dato, tungod kay ayahay siya. O niya, nalangit si nalangit ang beggar niya sila sa tungkol kay pupuri siya. Kung sa may rason nga nung na-impirno ang dato. Kung sa rason. So nga, muto mo sa dinig ng isa, doon ay pasto nagwaling nga ng impirno ang dato. Tungkol kay wala siya nipakita kaluoy sa pupuri. Baptis na ha? Karilas ko, sa ito pa good works, no? Ang rason nga nung dili maluwas, wala maluwas ang dato. Gisulti na ni Paul, no? Ingon sa Bible, but if we heed our gospel, it is hid to them that are lost. Ingon sa Bible, in whom the God of this world were blinded the mind of them, which believest not. Which believe not. The reason why nga nung nasa impyerno ang dato, ang mga tao, tungkol kay, wa sila nito. Lest the glorious gospel of Jesus Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sa punto, na-impyerno sila tungkol kay wa sila nito sa gospel. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Mano rason nga nung na-impyerno ang dato? Sa nga, nananay gospel sana. Genesis chapter 4. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The same calling sa Genesis chapter 4, ang ilang gitawag, Lord, mao na ang kaluwasan, dili gid ka maluwas paminaw. Walay kaluwasan gawa sa ngalan ni Kristo, walay lain. Ngayon ka nga, how about kung musangpit ko o God? In general, God, luwas ako. Dili. Sa nganong dili man, Acts chapter 4. Acts chapter 4. Kaya basin mo ito mga, oh, Jesus Christ, God mo na? Yes, no problem. God na siya. Pero specific, ang giingon sa Biblia, ingon sa, ari sa Romans. Romans chapter 10. So, verse number 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, asa daw kinsa imong tuhan? The Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse number 9. For whosoever shall call, kinsa man ang name? Verse number 9. The Lord Jesus. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But masabot, kung wala kay gisampit nga ngalan ni Jesus Christ, dili ka maluwas mga igsoon. Walang importante na ngalan ni Kristo nga atong i-present dito. Gahapon sa luning ko yung mga pananglitan mo, abot mo matay, sigurado na katagangan siya. Oh, tungod kayo nito ko. Kinsa man dito, sa ang Ginoo. Sa kinsa ang Ginoo, sa basta Ginoo. O niya, tabagan manan sa okay na? Sa, sige, okay na. Luwas na ka. Kinsa man nga Ginoo. Kay basing Ginoo si Ginoong Pablo, si Ginoong sa pang patron nila, Ginoong Kalungsod, so kinsa pa ron, Ginoong Pedro. Kinahanglan maklaro na to, kinsa nga Ginoo. Mao nang yun sa Biblia sa Acts chapter 4, why lain Ginoo, why lain ngalan diri sa kalibutan, ipadala diri gikan sa langit, aron ang tao luwas. Importante ng mga igsoon, ha? Kay nagsigit og sulwining atong ipaabot sila Acts chapter 4 verse number 12. So, ngano naabot ka salvation nga impyerno atong topic? Siyempre, aron dili na impyerno, nagi kaluwasan. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be
saved. Kinsa man ang name, verse number 10. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ, manang aside sa ngalan ni Kristo, walay kaluwasan. Muna importante ang atong pagpasabot nga dunay ngalan ni Jesus Christ. Tungod kay kung walay ngalan Jesus Christ, dili siya maluwas. Balik ta sa Luke chapter 16. Atong tanawon mga igsoon og i-realize nga kini siya mismo concerned sa iyang 5 brethren. Kita nakita nato unsang impyerno na ako'y brethren, na ako'y relatives. I believe tanan ta, doon tayo mga relatives, doon tayo mga igsoon, doon tayo mga igagaw. Pero ang pangutana ka doon, unsay atong concern para nila. Basta malupigan ta ning tao nga nasa impyerno. Kay nato nga nadari sa hayahay nga dapit. Ha? So nga, hayahay man kalabutan. Basta naata karon diri mas lupigan ta sa iyang gibati. Ingon diri sa Bible, ganing ini si Abraham, na naman dito, they have Moses and the prophets, let them hear. Ingon na siya nga, bitaw no? Bitaw. Sige, dili. Siya niapilagi siya. Ha? Niapilagi siya mga igsoon. Kabala kung sa iyang giapila kang Abraham, verse number 27, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Now, pag ingon niya, pag Abraham nga, naano ba dito magwawalay? Ingon siya nga, verse number 30, and he said, Nay, Father, ingon siya Abraham, but Abraham said, they have Moses and the prophets, let them hear them. Ingon siya nga, and he said, Nay, Father, but if one went from the dead, kananggi ka sa patay, liman ka, grabe ganihangig siya, no? Kananggi ka sa patay, they will repent. Ingon siya nga, dili, pero kung doon nagay tao nagikan sa lugnanan, in other words, kung sila sarugin mo ato dito, ito na sila. Grabe. Paminaw. Gihangyo, ginagmayo. Siya, tinigid, kinano sila sarugin mo ato dito, kayo na, sila sarugin. Ano nag-iingon nga, grabe niyang hinangyo ay mga igsoon. Kani sayo pag ang iyang pasabot, sayo pag-ibig mga igsoon, kay gingnan ni Abraham, nga nanay, prophet ito, nanay Moses, pero gusto niya nga si Abraham, si Lazarigit. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will be persuaded, though one rose from the dead. Bisan yun na pa'y mubangon gikan sa mga patay, dili yun maluwas mga igsoon. Kung sa point na ito mga igsoon, manang ang kaluwasan, simple, dili siya kinahanglan na pa'y mubangon dito sa misteryo. Muingon niya, ako si Juan, gikan ko og langit. Tuuhi ko kay sigurado gid ang langit. Ug naa ko'y impierno. Di na kinahanglan i-dramatic pa na to. Aron ang tao mo to. Doon ay verse nga klaro. Ha? Doon ay mga verses nga klaro. Pag ingon sa Ginoo nga, I am the way, the truth, and the life, mara na. Ako may dalan, kamaturan kinabuhi, way tao makato sa langit, kundi mga ginako. Mangita laing dalan. Ingon na Ginoo siya nga matukan ako, ano nang kinabuhi, walay katapusan. Period. Sa nga usari akong baton, pagtuulan. Kung matuo ko, luwas na. No, sayon naman ang kaluwasan di ay. Karon, hibaluta, sayon na lang. Pero sa ila mga igsoon, naglisod sila pag hununa, pero para na ito karon, naimo na lang ng sayon kay isulat mo sa Bible nga dagan mga bersikulo. Ang imo hadya, pag-abli na lang, pagpasabot niya, oy, mo na yung kaluwasan. Ikaw nga buhin, yung mutuwa na ako, di na ka mamatay. Dili na mamatay. He that liveth and believeth on me shall never die. Kung mutuwa ka sa Ginoo, di na ka mamatay. Now, kanindot ka nga promise, nga di na ka mamatay. Yung, sa ito pa, Brad, kublan ako. Naiya akong isuloy sa Brad, kublan ako. Dili.
dili sa lawas nga di na ka mamatay. Tungod kay bayad sa sala kamatayon, mapasabot di na ka maimpirno. Mapasabot kung moto ka ni Kristo, di na ka maimpirno. Awa man na. O mo na pasabot mga igsoon nga ang tao nga moto kang Kristo, dili na ma-impirno. Now, sayo naman lang day kayo, kay wala na yung prophets, wala na si Moses, na nato, na ang sulat ni Moses diri, na diri ang sulat sa mga prophets, ato alam pag-apply dito nila, na mao na ang giingon sa propeta, mao na ang giingon sa mga mao na ang giingon sa mga prophets, teachers, evangelists, teachers, pastors, mao na ang giingon mga igsoon, mo nang atong trabaho, pag-apply na lang. Karon, kung dili ta mo-apply, manay gingon nga, ay lang, ang laing tao ra may impirno, ganahan tayo mga parenti ko ng impirno. Kung dinig may impirno ang imong mga parenti, makaingon ta nga, may lang ta karon kay sigurado naman ta. Atong mga parenti niya, kunya gani mong katuhan sa akong mga parenti, maubita, magsige ta sumiling, kay kanang mga parenti, layon mo gamiton sa Ginoo maluwas na. Kay kanang laing tao may musulti mas, katuhan man, kaysa ninyo nato nga mga parente. Ngano ka nga mas katuhan lang tao. Tungod kay kahilas, doon ay mga weakness nato nga kita nila, makaino sila na adik kung katuon mo. Mga sometimes, ang laing tao gamiton, aron pag-express sa kaluwasan para sa imong mga relatives. O pasabot nga, di sila maluwas kay last utang nga mga tao, kabalo ka ng mga tao, usahin mo tanaw sa atong pagkatapot. Pero mga igsoon, bisan man sa ipaminaw, bisan ba kung sa imong status karon, ikaw pa yung pinaka-backsliders tibuok congregation karon. Basta luwas ka. Every explain mo sa kaluwasan, sa verse kaluwasan. Luwas ang tao mo to, maluwas yun. Ayaw pag una nga, ringon niya, ay, lagkuyog na mo brad si Rining brad, backslider kay kagnaw. Kaya sa amin mo ka pagsumaning, mamili tag mga tao na formado, balaan kay gnaw, niya, kuno ay faithful church na. Ayaw na, kuyo na. Kapantay mga yung partner, minsan na, partner tahan. Katong yung tao tanaw yung mga murag backsliders sa partner mo ni Kuan. Uy, pamilang, bisa kung sa naka-backsliders sa imong una-una, basta luwas siya mga igsoon. Ha? Maluwas yun ang tawas na mapasabot niya sa sakto nga pagpasabot niya. Ayaw pa kung nagpurma. Kita rin mo kung nagpurma mga igsoon. Malang sa mining, isang kanang tagas-buhok, ang bilon sa mining, isang pag-ipay, bukot-bukot, yung buhok, wala yung problema sa kaluwasan sa uban. Sana, ay, di sana na ito kuyugon kay bragid kay Lignong, taas kay buhok. Ako din isang pag-isintipid, wala yung buhok mo na kasi bunso. Kuyog ka sa mining, kumukuy ka kuyog, wala problema na. Naman na yung buhok, din yung may explain. Kaluwasan man. Mana may tabo mga igsoon. Muna sa pagsununin na ito, walay gipilit. Ha? Lupig ta niya. Ika mo, na ako nun eh. Sa name, Father. Ha? But if one went from the dead, they will repent. Ingon siya, grabe. Wala na gisutiri, pero kung na mga, kaya sa grabe yung kawana, oh. May panis yan, una-una is kaluwasan niya. Kato sila, wag yun. Ay, maminang, kani sila nagumuna, pero kato, wala yun. Mano kita ng mga intao na sa yuta na nagtutong, magsingit ang una para sa kaluwasan sa uban ng mga tao. Unya, naana sa mga una, paling kamuti nga, sa suluin nila, punin, maunang pa ng topic. Mga igsoon, musugot ka sa dili, ambot nga no, mao ginisa akong kasing-kasing yun. Mao ginagong kasing-kasing. Akong goal diri sa church niya, mismo ang mga bata, sa pagsugod na ako mga gini, tanan mga bata dili may igsoon, makakato ng suluin, tanan mga bata. Mag-unsa man mga professional itong mga bata, di ka ba ng suluin. Wag kumaingon niya, kamong mga professional, di mo ka ba ng suluin. Ang punta ko, mag-raise up mga bata, mga anak ng mga soul winners. Kay mao niya itong goal sa itong kinabuhi. Napabilayin. Sana, mahimong supporter. Ang soul winner nga membro mga igsoon, nagtuo ko, supporter ko na siya. Kaya kung nagsigag soul winning, una-una magana, kakapoy man yan sige baptas na yun, palitan sakyanan. Diri, kabawa si kulang na to, sakyanan, natay aeroplano diri, makabot ta bisagan asang sumiling. Kaya wagi nato, gihuna akong sumiling diri.
Kung natay pajero diri lima ka buhok, maglumbay ta sulwining sa gasa. Kung nalay sa kinan, mo ni kulang na ito mga igsoon. Atong transportation. Kung nara ko din mga ladies na to, halos kaning tanang mga iskina diri sa pagsapungan murag nasuot na nila. Sa ngayon una naman na, ay mao gina. Sa ngayon sige maglakaw, mao gina. Grabe kayo, bisa ko lang. Mao na. Ingon sila na, dili sa mong lakaw kay kuhan mo ni, taliksik. Okay, ay maglakaw. Ako lakaw. Ako ni Rika. Ang point ako nga, dili kayo mamunong basta nalay, gawas kong magbunok yung ulan. Ang point ng mga ikson, nakasa kong kasing-kasing nga, wala ko laing goals ang kinabuhi. Wala ko balon sa akong pagdala sa church, wala ko balon. Ang akong nabalo no, magsulwining, magtarong, magtuon, mana. Wala ka balon sa ilagan sa wagi ko skill mga ikson nga, na kinanglan kabalo kag church administration. Kung saan pagplastar, ingko martilyo nisyo nun. Huwag ka palatada nisyo nun. Awang ito na sa pagpalatada. Saan pagdukduk. Tanawan pwede rin saan pagpile. Muna akong ito na, hindi ka magunaw na pala. Kung saan ako pagpanindot ang church, akong concern, saan ako may soul winner ang magkasama ko. Manang every week, di mo ka, or month karon day gid mo nang atong ari Wednesday or gyapon ari mo Wednesday mo so ini Wednesday disco jam sulunin Domingo sulunin nga to grabe pala mo pangil ko dili oy papat yung challenge na to kay usay ba yan maluya ba yan bisa ka na mas suluniners mo so may time yun nga ako tanong nila magluya po ba kaya ko nga kabaw galing pati maluya mga kini na ba doon nga. Sulunin. Mali ka kami ini gumana mo sulunin siya. Isnak ta. O isnak ginati nga naman. Pila rin sohol. Pila rin palipay tayo ni masulunin isnak na. Kung mo isnak sa, manapon ta. Kaya importante lang nga yung mga sulunin. Now, nakita rin mo na ang impyerno. Ha? Ang impyerno na sa ilalong. Ang impyerno, ang lake of fire, parehero na nga butang pero sa pagkakaroon, lahi-lahi sila og location. Impyerno na sa ilalim sa yuta, while ang lake of fire na sa outer darkness, sumala sa Bible, wala ang tao na nasa impyerno, pag-abot sa final judgment, hagwaon siya, baling gyapon sa impyerno na gyapon, walang kumingon, magsuluni ka nga, for the wages of sin is death. Death and hell were cast into the lake of fire. Pag mingon nga, lake of fire man lagi, dili na impyerno, impyerno na, ang lake of fire, impyerno na gyapon na. Sa atong termino ba? Kung sa impyerno na to, kayo. Ang impyerno kayo, ang lake of fire kayo gyapon. So, kuha ka kayo, init, ibalin sa ininit gyapon. Sa pagkakaroon, bulag lang na sila nga pining location. So, karon na buntag, isang kanilang desire sa kining bigger or kaning sa rich man. Kung iyang desire mga igsoon, ato po tinguhaon. Wala may tinguhalan, no? Una-una nga ikaw prophets, kita mo'y Moses, naana diri ang ilang mga sulat, kinahanglan sila og courier or tigbit-bit, tigpasabot. Unya, maayo pataog tiil, maayo pataog mata. Kay maabot naman pala sa Ecclesiastes chapter 12, mulurang na ba niya itong mata? Niya kinatong tiil, musakit na ba niyong tikod, madugay? Karon, ingong pastor ningon nga, karon pa ka musulwini nga, pastor, mga lagat ko. So nga, Brad, mga lagat ko. So niya, Brad, huwag mo kay ngipon siya. Pinakagay na yan po yung ako mag-iksol. Bintras healthy pa ka, sakto pa ka o makala ka pamunta, di ba? No, try lang. So nga, kapoy man kayo. Asa na nang kakapoy, tinggo na nato nagpahulay. Doon nagpahulay, unya nga, lagi nangit nga pahulay. Nga, wala naging kasakit. Diri, nagpahulay ni mo, ining mata ni mo, gutom, sakit rin kapon. Sa hay, pahulay ko, nakapahulay ko, niya, kalong kaya mamay bakaw. Sa putong kaway kapi. Hindi, ako yung gamay na joke lang. Ang point naman mga ikson,
tinguhaan na siya sama sa rich man. Nga, di sang tuod, gitagan sa idea ni Moses nga, na naman dito magwawali. Ang iyang punto ganyan, sila sa ang gusto. Kita pagmabo na. Ako, murag, sa ako alam no, murag dili ko gi tabangan sa Ginoo. Nga akong desire is, kanunay kaluwasan. Kaning mga butang ng ito, wala na eh. Sa nga, mao din wala pamahuman. Di oy, nagunaw na po ito ba nun eh. Pero ako na nga, dili gid na ito mahunong ang schedule sa atong suluinin kay maunay nagpabarog na ito. The reason why nga na mo, paminaw, sa akong nasabtan, nganong na mo, tungod kay doon na patay tinguha sa pagsulining. Ang akong ginuna, kung wala na tinguha ang church pagsulining, I believe mga igsoon, maghinahinay ginagawa. Sa ako anong pagto. Pero samtang nagsumiling pang church, ipabarok ko sa Ginoo, pinagi siya ang grasya. Atong tagag importante nga ang impierno mga igsoon, dako na siya na subject para sa uban ng mga tao o para sa mga believers. Now, kung dako na subject mga igsoon, major subject na, ay dako naggrado, dako nagpoint. Kung dako na nagpoint, dako na subject, dako nag-reward. Nawali, sa may reward ni mo ka, sa nga, ano may reward kay nakapatukod ko, pila ka, mauni. Yung Ginoo, wala mo na. Reward kay, mauni ang akong nasuluining, anak mo, nagmakaingon ta nga, mao ginay imong reward mo ison. Ang point na ko, nga nang ako nang ibalik. Sometimes ako nang ibalik-balik. Dili para na ko, para ni Paul God, dili na para sa yung account ko ng challenge yan, dili na para sa yung account ko, para sa inyong account. Mao po diri. Ngano ato ning gibalik ng mga subject sometimes, giwali na ako last rehearse from the word rehearse atong ibalik. Kay para ni sa inyo ha, di naman para nako kay suluining mga pirmi. Di naman para nako, para ni sa inyo awa pa ang suluining. Para ni ninyo. No, kung para ni ninyo di kay ngono ay salamat. Ayo kay ritit kung sige ka tanong gani sila. Kapuya si pamilya. Magkapuya si pamilya ang suluinin ngayon. Pero kung magsulinin na kami, na, ay, nindot. So, nasa topic na to, karong domingo pa sila, suluinin na po. Sige, suluinin na. Sunod, domingo sa nga, Winsol, ibalir. Sunod domingo sa, go you told the world. Maura mo na. Di, mga igsoon, ang atong ginabuhi, manigingon nga ang atong kinamoy isama lang sa alis nga makita tas maganito matayatan. Kanang atong uban kay mo. Kanang imong uban nga nagkaputi, di mailahan na. Kanang imong ulo nagkaputi ba? Kanang imong ulo nga nagka-departed, kanang nagkalarag ba? Di mailahan na nga sa madugay sa madali ng piya at tani kalibutan. Mga tanaran on sa may imong gibuhat. Sa imong gikwenta. Kung wala na ninyo iunaw na, ay challenge yung unaw na. Na ay impierno, di klaro ni nga subject, nga kalayo ni, tormented ni nga lugar, kanya doon ay pamahagi mga igsoon, na dili ang tao ng impierno, wala lang yung pamahagi, kundi ang Ginoo lang. Na ay mga prophets na si Moses, pero wala na sila karon, na ay ilang writings. Ato ablihan lang natin. Now, kuyog na ko, sumala sa akong desire, pag-reach out sa mga tao, kutob sa atong mahimo. To the regions beyond, I must go. Kung ano atong desire. Langit ang balan mo, Diyos. Salamat kayo, Lord. Hiningkat na sa buntagon. Salamat kay ikaw among Diyos nga muhi nga nasa langit, dalay mong mungalan. Wala mi laing desire, Ginoo. Magunsa man ang kinabuhi ni kalibutan, matay ra mi tayo. Ang among kusog, murang, ang tanan nga naa mo, Ginoo. Tanan, perishable. While ang among dapat i-treasure, mga espiritanon ng mga butang, anyan, wala na mo matagay o dakong pagtagad. Wala na mo matagay o dakong importante, Ginoo. Lord, pasaylo kami sa among mga pagkulang, sa among mga dapat na buhaton, pero wala na mo mabuhat, Ginoo. Ako, Lord, igol ang pag-challenge, paghatag o mga verses unsa ang impierno, o unsa po ang trabaho na mo. Pero Ginoo, sa gyapon Lord, ikaw mo ay maghikap sa kasing-kasing. Ikaw mo ay maghatag o conviction, ikaw maghatag nila og panan-awon nga kinahanglan ila ng buhaton
ang pag-involve sa maong saluhin ng Ginoo. Salamat nga ang imong pulong mo Ginoo. Lord, among kinabuhing Kristiyanon dili ni mahitungod kung kinsa mi, kundi kung unsa ang imong sugo sumala diha sa imong pulong. Dali ko ning mungalan bisan karon nga Domingo. Salamat sa matag usa, salamat po sa tanan nga imong gihatag namo nga protection bisan sa kusog imong gihatag namo karon nga adlaw Lord. Ang matag usa na niya karon panalangini ang mga muuli, protection ni o kami nga magpabilin tagay migdugang kadasig sa pagwali sa or pag sangyo sa imong pulong tungod kay mao na among tinguhan Lord. Hangtod nga ang tanang nasod maluko pinagi sa pagwali sa imong pulong. Ako ning gapon tang gisalig pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Magkanta ta o to the regions beyond. To the regions beyond, I must go. I must go. Okay? Page number, saan ang page? To the regions beyond. Page number, namo? Usay tayo lang to the regions beyond? Ha? 400. Ito na lang till the whole world knows. Oh. Asa nga page? Sorry. Till the whole world knows. Page number 379. 379. 379 till the whole di mo masa to page ha wala dili lang ta 102 Wala ang position sila tanan. Wala na gitarist, wala na pianist. Ako tanan, gitar. Gibahin yan ina, toro musik brigade. Okay. 102, the name of Jesus, verse number 1. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let us proclaim. It's worthy praise forever. I love the name of Him whose heart knows all my griefs and bears apart. Who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let us sins proclaim. It's worthy praise forever. That name I found will love to hear. It never fails my heart to cheer. Its music dries the falling tear. Exalt the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let us saints proclaim. It's worthy praise forever.
Sciences program. Lord Heavenly Father, sa pulong ng mga buong po, amon ni madala ang mga person na pamugyan po ang kahit sa mga pulong na kinagkaroon para alam mo sa inyong i-bless kayo ng Lord. Just need to December 19, naatay fellowship. Welcome ang tanan. Ang tanan, welcome. Kung doon may mga relatives, pwede na ito dalon. Probably na lagi tayo Korintiana. O labing siguro, sa grasya sa Ginoo, ato ni mga finishingan. Kanya ato ni madingdingan. Na taod na po na itong sa karing. Dihan hawanan na. Anang klase sa paano no? Wanang December 19, tibanin ninyo na. Okay, niya napay-gitson pag December 19. Okay, so God bless ang dalasan. may hangin dito.